Series of 2024. This song was brought to you by Rexidol Forte, mas paspas banat sa bugat nga naay kadungan nga labad sa ulo, pamaol o palisad nga hilana. Kamautang mo diskarte, bisan magdungan-dungan pa ang mga hagit sa kinabuhi. Pero unsaon kung magdungan ng bughat labad sa ulo, pamaol o hilana, diskarteng Rexidol Forte na mas paspas banat sa bughat nga naay kadungan nga labad sa ulo, pamaol o pwede sad nga hilana, mas paspas banat sa upat, bisan magdungan pa. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult Sa Cebuana Luwilier Pera Padaloes, malayo ang mararating ng piso mo. Piso lang kada 100 pesos ang pera padala sa 3,500 branches nationwide. Ano pang hinihintay mo? Tara sa Cebuana, supervised by Bangko Sentral ng Pilipinas. Good news sa atong mga mag-uuma. Mapalit na sa Margie Grace General Merchandise ang fertilizer nga 1414 Complete Fertilizer, 1620 Fertilizer o Urea Fertilizer. Mga produkto sa Philpost. Abono sa palay, kinahanglan ang mga produkto sa Philpost. 1414 Complete Fertilizer, 1620 Fertilizer o Urea Fertilizer. Mapalit sa Margie Grace General Merchandise na himutang sa Barangay Santissimo Rosario, Naval, Biliran. Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Daghang tao ang nanibasog sa pagpakabuhi dinhi sa yuta. Apan may mga tao usab nga nanibasog aron pagdugang pa sa ilang bahandi nga mahimong monumento sa ilang kalampusan ug kadungganan. Apan nasayod ka ba nga may mga butang nga mas labi pang bililhon kaysa sa lapi ug kadungganan? Nga matud sa ato Ginoong Hesukristo maghatod kanimo ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Ug deriyot lang ang nasayod ug nakakaplag niini. Kini si Ben Baclayon magdapit kanimo sa pakiguban kanako sa mosunod nga katuan ka mga gutlo sa mga awit o pulong sa pagdasig nining tulumanon, paglaom alang kanimo. Sa dili pa mensahe nining buntaga, mamatita nining pipila ka mga awit. Written on my
hear my cry, my deep desire to know you more. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I sing, heaven knows I long to love you with all I am. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I sing, heaven knows I long to love you with all I am. I belong to Come, be my light, be my voice to the nations, be my hands, be my heart for the world. Would you go where I go, where I lead? Will you follow? Would you leave everything for my sake? By the power of the Spirit, everyone with ears to hear it will embrace the call to love within their heart. If anyone would come and follow me, my disciple you would be. Leave the past behind, seek and you will find all you're called to be. If anyone would come and follow me, know the truth will make you free. Give and you receive, trust me and believe. Come and follow me. Go, take your gift to the poor and the lonely as you love. So will I live in you. Will you feed my lambs? Give your hope to the hopeless. Bring new sight to the blind in my name. With a towel and a basin, toward the kingdom we will hasten, toward that narrow gate that leads to Calvary. If anyone would come and follow me, my disciple you would be. Leave the past behind, seek and you will find all you're called to be. If anyone would come and follow me, know the truth will make you free. Give and you receive, trust me and believe. Come and follow me.
If anyone would come and follow me, my disciple you would be. Leave the past behind, seek and you will find all you're called to be. If anyone would come and follow me, know the truth will make you free. Give and you receive, trust me and believe. Come and follow me. Give and you receive, trust me and believe. Come and follow me. Give and you receive, trust me and believe. Come and follow me. Nining buntaga ito pamanandungan kining Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 15, versikulo 14. Kamo akong mga higala, kung buhaton ninyo, ang gisugo ko kaninyo. Nagisugot og higala, importante baya kayo ning dunatay mga higala. Labi na gyud sa mga higala nga makatabang panahon sa atong mga kalisdanan. Unya si Ginoong Hesus ingon, kamo akong mga higala. Di ba? Di ba mayo na nga gihimutan niya, kung buhaton ninyo ang gisugo ko kaninyo. Naisugo niya atong buhaton, unya makahimo ni natong higala ni Ginoong Hesus. Unya sa San Juan po, Kapitulo 11, versikulo 11 nag-ingon, gisulti kini ni Jesus ug midugang pagyud siya sa pag-ingon. Ang atong higala nga si Lazaro natulog, apan mo adto ako aron pagpukaw kaniya. Yadugang pagyud sa Ebanghelyo gyapon ni San Juan, Kapitulo 15, versikulo 13. Ang labing dakong gugma nga ikatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mahigala, mao ang paghatag sa iyang kaugalingon niyang kinabuhi alang kanila. Nagisgot kinis kinabuhi ni Jesus, no? Nga ang iyang kinabuhi iyang gihatag sa may tuyo. Matupas Biblia, gihatag niya ang iyang kinabuhi alang kanila. Usa makaayo, makatabang, nga dunay nagpakamatay alang sa iyang higala o kana mao sa Ginoong Hesus. Yadugang pagyud. Santiago Kapitulo 2 versikulo 23. Og natuman ang giingon sa kasulatan, si Abraham mituo sa Dios ug tungod sa iyang pagtuo, ang Dios nag-isip kaniya nga matarong. Kung hatagan ta pa mo ubang bahin sa Biblia nga naghisgot nining higala bitaw pulong higala, labing yung daghana. Mao na nga kining Dios nga nagbuhat nato, Dios ni nga makihigalaon. Gusto siya nga may panagsuod ngadto sa iyang mga binuhat. Ug nining panahon na may nungdanon kayo nga duna kay suod nga tao nga maisip nimo nga usa sa imong higala. O kining higala sa ako nang giingon, makatabang ni nato panahon sa atong mga kalisdanan nga muduol ta. Muduol ta kaniya sa panghuna-una nga siya
makatabang sa atong problema. Ug mao ni ang kahimtang kang Ginoong Hesukristo nga makatabang siya. Sa ako nang nabasa gani sa Ebanghelyo ni San Juan Kapitulo 11, versikulo 11, sa may gisulti kini ni Jesus ug midugang pagyud siya sa pag-ingon, ang atong higala nga si Lazaro natulog. Apan mo adto ako aron pagpukaw kaniya. Kining gigamit nga kanang pukawon bitaw ni Ginoong Hesus. Si Lazaro na ining tungura namatay na. Upat na siya kaadlaw nga namatay. Ug gani sa diyang adtuon na ni Ginoong Hesus si Lazaro, ningon niya igsoon, Ginoo, upat naman siya kaadlaw nga kanang namatay. Ug hayan, upat kaadlaw namatay, baho na gyud ni kaayo. Apan si Ginoong Hesus miadto pa gyud. Og tungod kay si Ginoong Hesus, si Lazaro, duha ka igsuon niya si Maria ug si Martha, mga higala, mga suod man ni Hesus. Mao to nga si Jesus niadto aron pag pukaw kaniya, kanang punong pukaw bitaw, maingon ra sa siya natulog. Sa to pa sa mga mata si Ginoo, kanang nangamatay nga may pagtuo niya, mga tao nangamatay nga nangalagad kaniya sa iyang pagtanaw na natulog ra gyud na. O nga kinahanglan nagpagpukaw o basahon pa gani nato ng bahin sa akong gibasahan ini. Taas-taas pa magyud ni. Gisagpit ni Ginoong Hesus si Lazaro. Nga nag-ingon ang Biblia, misinggit si Jesus. Kanang singgit ka dako makagtingog. Wa masigaroy musinggit nga hinay og tingog. Nga pagsinggit ni Jesus nga Lazaro, iyang gi sangpit, iyang gi manduan nga pabanguno niya. Og tuod man nibangon si Lazaro gikan sa lubnganan. Mao nay naka-anindot bitaw nga naatay mga masangpit na to panahon sa atong mga kalisdanan, panahon sa atong mga problema. Unya, kini pong masangpit na to, milagroso. Makahimog mga milagro sa maong kahimtang. Sa mato kang Lazaro, patay nagutos Lazaro. Pero, gimilagruhan, gibanhaw ni Ginoong Hesus. Mao na nga sa mga tao nga muatubag problema, matubag mga panginahanglan, mga dagko panginahanglan, kinahanglan kag usa ka tawo, usa ka higala nga makatabang kanimo. Ug ako na ni nakita sa akong kinabuhi mga tao bitaw nga naas problema. Nga wa gyud laing ka dangpan. Pero tungod sa ilang pagtuo ni Ginoong Hesus, natabangan sila. Nahinumdo ko atong usa ka inahan nga nigawas nga nagdasa resita sa giparesita sa doktor niya, pero wa say kwarta. Nigawas siya nga naghilak. Unya, dito'y usa ka tawo nga nagbarog dool sa butika, nakakita niya, gina siya, Mrs., unsa may problema nimo nga naghilak man ka? Sa sir, ang akong anak nagmasikiton. Niya di ay resita sa doktor. Wag yung ko'y kwarta, kapalit aning mga resita.
Gani sa paggawas niya, nag-ingon man to siya, gawas sila balay, ningon siya nga, Ginoo, wag yung kibaw, Ginoo, asa ko paingon. Pero tabangin lang ko na niya akong problema. Katong maong tao bitaw, natandod siya sa problema sa maong babae. Ningon siya, Oti, ato ng paliton. Mauto nga, ang butika di makayo layo sa gibarugan niya ng tawhana, kay gaparke maputo siya sa sakyanan, gipalit ang maong mga resita o ang maong inahan, nalipay nga ang mga tambal nga gikinahanglan siyang anak, nabatunan ra, napalit ra tungod kay may tao nga wa gyud gani siya makaila, pero gihikap sa Ginoo na imong instrumento sa iyang problema o nga nakapalit sa mga tambal nga gikinahanglan sa iyang anak. Mao na diha nga ug naa kay sagpiton, makatabang nimo. Kasulbad sa imong problema kaysa pasagdan na bitaw ka. Unya, doon na pagyoy higala nako nga misugilon ba sa iyang kahimtang. Nga sa iyang kahimtang, kung way makatabang, magproblema siya, maglisod yun siya. Apan, sa dihang isangpit siya sa Ginoo, gitabangan siya. Tungod kay ang Ginoo nahibaw man sa iyang problema. Nahibaw sa iyang kahimtang. Na mga tao nga mahibaw sa imong kahimtang, mahibaw sa imong problema, bisan pag nailang ikatabang, di lang magpakabana. Apan, kanang tao nga nasayod sa imong problema, o niya, matandog sab sa imong problema. Tungod kinatandog siya, o niya, nasa ikatabang, mutabang siya. O na mga tao nga gigamit nga instrumentos Ginoo sa pagtabang kanimo. Nahimo instrumento ang mga tao nga mao'y gigamit sa Ginoo nga mutabang nimo. Busa, salamat sa Ginoo nga maayo gyud nga himuon natong higala ang atong Ginoong Hesus. Unya, sa balaang kasulatan, kining pulong higala, daghan kayo na. Daghan, mabasa na to nga kanabitong panaghigalaay. Unya, labi na gyud kun ang atong himog higala mao si Ginoong Hesus. Dili lang kay manuluwa sa atong mga sala, mananambal sa atong mga balatian, apan makatabang sa atong mga problema sa diyang ana ata sa panginahanglan. Kay dali naman siya matandog sa atong kahimtang. Nagingon ang banaang kasulatan, si bisan kinsa nga moduol ka nako, dili ko gayud pag isalikoy. Sa panahon nga naa kay problema, moduol ka lang kang Hesus. Busay higala kinahanglan kag kanang higala panagsuod o kanang panagsuod sa usa ka manluwas nga si Ginoong Hesus, nga dili lang kay manluwas sa imong masala, mananambal sa imong mga balatian o magtatagbo kung unsa may imong gikinahanglan. Nahihigayon kung natas Panginoon, makaduol ta niya ug siya may mutabang nato. Ang akong asawa sa niyang nagplano namin muuli na sa Pilipinas, nagproblema mi sa among mga daghang bagahe kay nag-excess baggage nami. Ang gitugot sa matag pasahero nga kana bitong iyang dadon nga mga
magahe 30 kilos ra. Unyang among mga butang sobra nag 30 kilos. Magbayad na pud mi. Ang akong bayaw o ganyang igsuon kay gipaluna naman among mga butang sa ubos sa balay kay aron nga pag-abot na sa adlaw nga magikan may dali na lang di na namo dadon pa sa ubos kay tuwa naman sa ubos. Unya gitimbang sab ni sa akong bayaw ug sa iyang manghod nga babay. Nahibaw sila nga excess baggage na mi. Ningon akong bayaw. Unya nun, saan naman na nimo na eh. Nag-excess baggage naman. Nag-excess baggage naman di ay mo. Ako sa ginan nga, ako ning gisalig sa Ginoo. Kini mga baka. Ako nang gisalig sa Ginoo. Ginoo lang mahibaw na ini. Saan ni niya. Basta kay gisalig na nako ning problema ha. Kanya sa miabot na ang igayon sa mo paglarga, ang ganami, pag abot na mo dito sa airport, titimbangon mo, di ba mahimong din na timbangon ng imong da. Tapos lang siguro og kanang mga gaan ra bitaw, pero kanang mga dagko na timbangon magyud. Basta hilom naghilom ako, kunya akong bayaw, akong asawa, hilom yun may kaysa yun lang ka nga, inigtimbang ato, mingo nga, na, excess baggage. Salamat sa Ginoo kay wa gyud. Inangon pa ganitong babae nga, napa mo'y bagay diha, matuginan sa akong asawa nga wa na. Kung salamat sa Ginoo, wala na. O samtang naglingkod ko, nakapangutan ng akong bayaw. Kay ang ako mga babanag, kanang stanaw niya, doon ako'y gisulti. Sano'y, sa maka. Ako sa giinan, nagpasalamat lang ko sa Ginoo, Flor. Nagpasalamat ko sa Ginoo nga gitabangan mi niya, wa mi na bayran sa among mga butang. Mautunin ko siya, Noy, pinangga yung ka sa Ginoo, Noy. Iko apabor na nga gihatag sa Ginoo. Kadtugyon unta, may bayron nun mi, kay nilapas na mis 30 kilos, among kagaminto. Pero, pabor sa Ginoo, wa ra. Tungod kay ang Ginoo mo'y nagatrabaho, nagahikay. Mao na nga sa dihang naata sa problema, sagpito na nato siya. Mo sa higala, nining buntaga, himo ang higala si Ginoong Hesus. Kay sa panahon nga naata sa Panginahanglan, siya mo'y daling padangpan, panahon sa atong mga kadisdanan. Sagpita siya karon. Kinis Ben Baclayon magapanamilit kaninyo sa pag-ingon. Ang Dios mas labi pang dako kaysa kinadak-an nimong problema ug may pagtagad siya bisan sa kinagamyan nimong problema. Busa makasalig ka kaniya sangpita siya karon. Our town, our radio, Radio Natin. Sa Pilipinas, iisa lang